It was necessary during that time kasi parang yun yung naging first na actual na pag-integrate ko. So, na-try ako ng remote. Ayun, nakakuha ako ng full remote na nasa Madrid naman yung company. Until such time na parang na-bore na ako. Kasi parang wala akong interaction. Tapos feeling ko nakaka-develop ako ng social anxiety. Di ba sinasabi ko yun sa'yo? Na parang kapag lalabas... Parang hindi naman. Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk. Tapos, yun, inaayos ko yung papers nun. Kaya rin hindi rin para ako nag-thesis nun kasi parang ang dami nila nangyari. Tapos pumunta na yung family ko dito, ganyan. So parang medyo na-set aside ko yung yung pag-thesis ko ng masters. Ayun, so in parallel ko ginagawa yung mga yun. Tapos yun, yung yung tanong mo kanina, yung how does it feel like working? Challenging siguro kasi hindi ko naman alam kung paano mag-work. In a positive way or negative? Both. Both. Siguro positive kasi alam ko na may experience na ako sa work. So, hindi siya super laki adjustment na parang, paano ba ako work sa foreign country? Kasi parang yung technical part covered na. So, yun na lang yung adjustment, medyo paano ka makikisama, yung interaction, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, nag-grieve pa ako nung time na yun. So, iba rin yung fetus, alam nila yung nangyari. So, parang medyo, sila sa akin, gentle and very careful sila, cautious sila sa mga sasabihin nila. So, parang medyo weird rin yung feeling for me. Tapos yung negative siguro, yung language pa rin. Kasi, nothing against dun sa company. Halos lahat sila Catalans. So, startup siya. So, mga nasa 20 lang kami nung time na yun. So, sabihin mo ang foreigners dun, 3 lang kami or 4. So, imagine mo, lunchtime, Catalan. Tapos, during work hours, halos lahat sila nagkakatalas. Parang, sobrang challenging. Oh my God, not even Spanish? Oo, hindi siya Spanish man. Hindi siya Spanish. Tapos, yun, minsan lunch, parang, ano kayong pinag-uusapan nila? Syempre yun yung first job ko dito, diba? So, parang kailangan... Ang isolating na feeling. Oo, parang nagla-lunch kayo, tapos hindi mo maiintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Pero parang, I think, it was necessary during that time. Kasi parang yun yung naging first na actual na pag-integrate ko. Kasi kung kunyari di nagpasi o sino, wala masyado akong paki nun. Parang bala kayo magkatalan kayo dyan. Pag uwi ko, tatagalog ako, gano'n. Nawalan ako ng gano'n. So, parang, okay. So, parang mas in-embrace ko yung language, ganyan. Basta nag-try ako na mag-exert ng effort. Parang hindi ka naniwala sa sarili mo. Medyo lang, pero hindi Catalan, Spanish. So, yun. Grabe rin yung yung transition mo. Oo. Parang ang ina-expect ko lang is yung student visa to work visa. Tapos nawala sa isip ko na during that time Oo, yun yung nawala siya. Oo. Oh my God, sorry, OC. Thank you naman. At least alam niya. Oo, Kasi siguro nabalitaan niya na. Oo. Excited na ako mag-shopping ng time na yun. Siyempre na ulit ako! After 1.5 years. O yun. Pero pagdating sa settling here in Spain, kasi di ba ilang years ka na since 2019, tapos 7 years na citizen ka na. Oh my gosh, ang bilis lang din. Oo. 2 years. 2 years nga ba yung hinintay mo para maging Well, citizen? hindi talaga siya 2 kasi ang nag-start mag-count yun sa akin 2021. Kasi di ba hindi counted yung masters or yung student visa ko. So, from 2021 to 2023. So, ang ginawa kong preparation nun, as a running na naman. So, nung alam ko na sa second year na ako ng stay as under work visa, inayos ko na lahat yung yung pag-aaral ko ng DELE, kasi kailangan nga na language exam. Pati yung, ano ba yung isa kong inaral? Yung cultural, yung CCSE. Para by the time na ma-reach ko yung second year, mag-apply na ako agad. So, medyo pinlano ko na yung timing. So, parang siguro 1.5 na ako. Yun, may schedule na ako ng DELE, may schedule na ako ng CCSE. Ganun. Kasi may waiting period pa na 3 months sa language. Tapos yung sa cultural, parang 15 days eh. Mm-hmm. So, yun. So, nung nakuha ko na yung results, inintay ko na lang yung second year talaga. As in, yung official na 2 years na ako. So, apply na ako ng nasyonalidad. Okay. So, pwede ka na mag-take ng exam kahit hindi ka pa nakaka 2 years. Para by the time na mag 2 years, kahit sasubmit mo na lang. Oo. Ganun yung ginawa ko. Kailangan pala agahan yung bigyan yung exam niya. Kasi mahirap din humanap ng schedule. Okay. Yun. So, yun din pala yung kailangan i-consider. Hindi ko sure kung yung language yun or yung cultural na may expiration siya. Pero yung isa, wala. Okay. So, kailangan lang i-check kung alin dun sa dalawa. Pero hindi ko na maalala.
Yun. Yun pala, ang hindi ko rin na-mention, kasi lumipat ako ng isa pang company habang nag-aantay ako ng 2 years. So, 2023, umalis ako nun eh. Tapos, nagpalit ako nun. So, kinakabahan pa ako nun kasi mag-change employer eh. Eh, di ba dito naka-tie? Unlike dun sa France na 5 hindi years naka-tie kagad, no? up sa company, dito naka-tie up yung visa. So, yun, kailangan mo pa i-check kung papayag sila na parang mag-submit ng documentation. Na parang hindi ko sure kung parang yung first step na, or yung first time ko na lumipat na conversion na, or kasi may work visa na ako eh. Hindi ko alam, basta may processing yun na kailangan willing yung company na bigyan ka ng documents. Tapos mag-uusap na yung lawyer mo, tsaka yung company, yung HR, para dun sa mga papers, ganyan. Yun. Pero yung balik lang tayo dun sa student visa to work visa. Kamusta yung transition mo pala? Yun, yung may hinire akong someone na kukuha ng mga papers ko sa NBI, magpapa-apostille sa DFA. Sa Philippines yun? Sa Philippines. So may mga ganun na rin na pwede kang before. i-hire. So parang medyo pricey lang siya, pero kaysa mauwi ako ng Philippines. So ang ginawa niya, parang inayos niya, parang bibigay ka sa kanya authorization letter na parang ito yung mga kailangan niyang gawin. Basically parang SPA. Tapos, after nun, parang pina-DHL niya ata o FedEx. Di ko na maalala. Basta pinaship niya dito. Tapos yun, sinubmit ko lang dito. Mga magkano? Nung time na yun, siguro may 5,000. Pero maraming documents na yun. Pero lahat na siya na. Same So, person pwede pala yung namin gumawa. gawin Oo, yun. pwede. Pero ngayon parang mahal. Ewan ko, mahal naman ng talaga ngayon. Pero yun. Okay, so parang kailangan mo lang din talaga kunin yung mga documents sa Philippines. Oo. Kahit na work, kahit dito ka nag-aral. Oo, kailangan Tapos, pa rin. kahit magko-convert na to work visa. Kasi yung for the last 5 years, parang kailangan nila makita na wala kang crime or something. Oo. Tapos yung pa may mga crime something pa doon. Oo. Yun. Okay. Tapos then sabi mo yung crime. May naaalala akong kinuha akong document na since dito ako nakatira, kasi di ba mag-work na ako, basta may kailangan akong puntahan sa police station, tapos may kailangan akong kunin na document. Parang NBI-ish siya. Kasi wala naman i-report sa Philippines, wala naman ako sa Philippines. Pero kumuha pa rin ako ng NBI sa tanda ko. Tapos yun, tapos parang sinubmit ko yun sa kanila. Yun. Ay, naalala ko pala, kasi di ba nung nagkakilala tayo, kailan ba 2024, di ba? Kakilala tayo. Oo. 2020. Natarayan ako kay Mon. Natarayan ako kay Mon. Nung 2024. Episode 2. Ay, 1 pala. Episode 1, oo. Di ba naka-work, naka-remote ka nun? So, different company na siya. Oo, ito na yung sinasabi ko sa'yo na nag-move ako. So, hindi ko maalala kung ano yung naging reason ko. Mataray ka na nun. Hindi ba gago po? Naghirap ako ng work. Tapos, ewan ko, luckily, nakahanap naman ako. Yun nga, ang downside, hindi ko alam kung downside ba siya. Remote work siya. Nung time na yun, ginusto ko talaga ng remote work. Kasi, yung sa first job ko dito, siya hybrid. So, parang thrice a week akong pumapasok. Although, malapit lang. Tapos, nakakapagod gumising ng maaga, girl. So, sabi ko rin, pagod ako nun. At kasi nga, dahil startup siya, parang multiple hats talaga yun. So, parang naalala ko, gumagawa ako ng marketing nun, tapos nagko-code ako, tapos ano ba tawag dito? Parang may pre-sales thingy pa ako. Ang dami kong roles. Sobrang napagod ako nun. Tapos sabi ko, nakakapagod pa yung pumasok ng office, ganyan. Sabi ko, kailangan ko naman ng something remote. So, na-try ako ng remote. Ayun, nakakuha ako ng full remote na nasa Madrid naman yung company. Tapos, syempre, nung una parang asaya. Kasi, kunyari, 9 o'clock. 8:55 ka gigising. Ganun. Hindi naman laging 9 o'clock may meeting, di ba? So, minsan mag-oversleep pa ako, ganyan. Until such time na parang, nabore na ako. After 2 years, something na to, parang nabore na ako. Kasi parang, wala akong interaction. Ayun, tas required ako pumunta sa Madrid once in a while. Originally, parang once a month yun, pero parang hindi naman nangyari. Tapos... Sagot nila yun? Hindi. Hindi. Ito pa pala, guys. Nag-uuwian ako. Barcelona to Madrid. Tapos balik ako Barcelona. Oo, same day. Tapos naaalala ko, meron akong biyahe na super antok ako. Kasi syempre kukunin ko yung maaga. 6 something, ganyan. Or 7. Tapos, syempre babiyahe pa ako from my bahay to sa train station.
Tapos, na-miss ko ng parang X minutes, ganyan. Tapos, syempre, bibili na naman ako ng ticket. Tapos, syempre, malayo yung Madrid, 2.5 hours yun. So, late ako. Shit, ang mahal pa naman ng ticket. Oo, tapos hindi ko binili. Kaso anong gagawin ko? Kasi nga, hindi naman siya everyday or every week, di ba? Parang every month, ganyan. So, wala akong choice, gano'n. So, yun. Tapos parang dahil kailangan ko magbayad ng accommodation din kung Oh mag-stay shit, ako. covered mo yun? Oo! Wow! Covered ko yun. Tapos ayoko magbayad as a kuripot. So, ang ginagawa ko, parang kapag alam ko yung schedule ng day na yun, kukunin ko yung mga 8 p.m., ganyan. So, makakauwi ako dito mga 11. Oh my God. Tapos remote naman na the following day, ganyan. So, okay lang naman. Pero nakakapagod siya. Tapos, magastos. Kaya yung uncertainty, hindi Oo. mo alam. Kunyari, biglang may urgent next week. O, punta ka next week. Oh shit. Tapos parang, oo, may ganun ako. Doon sa, ayoko na pala sabihin second boss ko. Pero, may ganun. Tapos, syempre hindi ka naman pwede magreklamo sa work na ayoko. Tsaka mahal dun eh. Oo. Diyos ko. Ako, pinaplano ko nga na para, yun tina-target ko before na para malaman ko ahead of time. Syempre hindi mo rin masasabi talaga. Tapos yun, tapos parang, pag pumupunta ako sa office, para siyang laging first day ko. Ganun yung nafe-feel ko na parang, syempre kahit nandun ka na sa company for 2 years, parang bago palagi yung experience. Kasi hindi naman kayo lagi nagkikita ng mga office mates mo eh. So, awkward. Ibang-iba yung teams kayo or sa Google Meet kayo nag-uusap. Tapos biglang, pag nagkita na kayo in person, parang, oops, alam mo yun, may awkward silence. Tapos, ayun. Tapos parang sabi ko, parang kailangan ko na ulit ng hybrid. Tapos na ano ba? Hindi. Tapos feeling ko nakaka-develop ako ng social anxiety. Di ba sinasabi ko yun sa'yo? Na parang kapag lalabas... Parang hindi na nga. Ng gaslight. Hindi, kasi kapag lalabas with friends, parang kinakabahan na rin ako, ganyan. May ganun akong feeling. Tapos sabi ko, parang kailangan ko na ng something remote. Tapos yun, alam na niya to kasi syempre, kaibigan ko na siya nito. Kasi yun, tapos parang nag-try lang ako dito sa company na to. Tapos, yun, so umalis na nga ako dun sa remote job, ganyan-ganyan. Tapos, nag-try lang ako last year. Kasi super random na parang mag-a-apply ako, ganyan-ganyan. Tapos meron ako parang 2 companies na in-applyan. Tapos, gusto-gusto ko talaga tong role na to, yung current job ko. Kaso, sobrang hirap ng interview, di ba? Sabi ko sa'yo na, parang hindi ko siya nakuha. Grabe. Nireject niya yung sarili niya. At least, buong maghapon, ina-overthink ko yung trabaho. Yung interview. Tapos, I think same day or the following, hindi ko na maalala yung timeline. Nag-follow up kagad sila. Nagsinabi na nila na parang, okay, next interview ka na, ganyan-ganyan. So parang, oh my God, napasa ko yung technical interview, ganyan-ganyan. Tapos yung next na yung sa higher up na sa C-level, ganyan-ganyan. Tapos yun, parang pinapa-start na nga nila ako immediately. Tapos sabi ko, kailangan ko pong tapusin yung sa kabilang company. Tapos, ayun. So, nag-start ako ng December lang. Ayun. Tapos yun na, hybrid na ako ngayon. Yay! Nakuha na yung gusto. Nakuha ko na yung gusto ko. Pero eto, gusto niyo ba ng downside? Hindi. Yung parang ang mahirap naman dito sa, sa ngayon ko. May biyahe naman ako. Ang hirap kong pasayahin. Hindi mo katabi mo lang yung company mo, gano'n. Oo. Yun. Pero masaya ako dun sa current. Tapos yun lang. Thank you. Kasi di ba lagi mo na pamanggit yung dream job mo yung sa Globe? Oo. Magiging gano'n ka ba ka-happy? Kasi ngayon talagang happy ka sa work mo, di ba? Tapos do you think mas happy ka? Magiging happy ka pa rin sa Globe? Or does it have something to do na rin sa culture ng Philippines versus Spanish culture? Feeling ko magiging happy ako. Pag Euro yung Spanish. Hindi. Masaya ako dun sa Globe kasi nga dream job ko. Gusto ko talaga na telco. Tapos, nung time na yun, bago ako umalis, ang dami ng reorg nun. So, parang nag-iba na yung structure, ganyan. Happy pa rin naman ako, pero hindi na as happy as before. Pero doon sa, yun nga, sa sinabi mo sa culture, oo, sobrang laking factor. No? Iba Kasi, yung different. That's it for today's episode. Sana na-inspire namin kayo and mas nakita nyo kung ano yung realities about moving, living, and working abroad. Don't forget to Like, share, and subscribe sa Chika and Sangria!